hayop o tao. Pinagpag ni Ramon ang kaba. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magingay ang kagubatan. May mga tawa, mahahaba at paos, na biglang mawawala. May mga yapot sa bubungan ng kubo, mabibigat, tila may dambuhalang dumaan. Sa di kalayuan, may aninong tumalon mula puno patungo sa puno, mabilis at halos lumilipad. Napahawak si Ramon sa kanyang itak, ang tanging sandata niya. Maya-maya, may narinig siyang iyak ng sanggol. Ngunit ang tunog ay kakaiba, parang may halong halakhak. Sa langit, may aninong humiwalay sa sarili nitong katawan at pumailan lang sa buwan. Nanlamig ang dugo ni Ramon. Manananggal. Sa ilalim naman ng malaking balete, may usok ng tabako at malalim na ungol. Isang higanting nilalang ang unti-unting lumitaw, makapal ang balahibo, malalaki ang paa, at ang mga matay kumikislap sa dilim. Capra. At sa bawat bulong ng hangin, may mga matang nakamasid, mga engkanto, na tila sinusukat ang tapang ng bagong tagapagbantay. Napagtanto ni Ramon ang isang katotohanang hindi niya inasahan, ang lugar na ito ay hindi basta lupain. Ito'y tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa sarili nilang mundo. At ngayong gabi, siya ang bagong panauhin, o biktima. Sa gitna ng takot, pinili ni Ramon na manatili. Sapagkat sa kanyang dibdib, may kakaibang tapang na nagising. Hindi pa tapos ang kanyang unang gabi. At hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Hindi nakatulog si Ramon buong magdamag. Nakaupo siya sa sulok ng kubo, mahigpit na hawak ang itak, habang ang apoy ng gaseray nanginginig kasabay ng hangin. Sa bawat patak ng oras, lalo niyang nararamdaman na hindi siya nag-iisa. May mga matang nakamasid, hindi galit, ngunit mapanuri. Pagsapit ng hating gabi, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Walang kuliglig, walang hangin. Parang huminto ang mundo. Mula sa labas ng kubo, may mahinang kumatok. Talk, talk, talk. Ramon, mahinang tawag ng isang boses ng matandang babae. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa harap niya may isang babaeng balot ng puting saya, mahaba ang buhok at mapatla ang mukha. Ngunit ang mga mata nito'y malinaw at hindi masama. Huwag kang lalabas ng gabi, sabi ng babae. Hindi lahat ng nilalang dito'y kaaway, pero hindi rin lahat kaibigan. Sino po kayo? Tanong ni Ramon. Ako ang tagapangalaga ng hangganan, sagot nito. Isa akong engkanto. Ang lupang binabantayan mo ay banal at isinumpa. Maraming nilalang ang nag-aagawan dito. Bago pa siya makapagsalita, may malakas na halakhak na umalangaw mula sa balete. Lumitaw ang kapra, nakaupo sa malaking sanga, humihit-hit ng tabako. Matapang ang taong to, wika ng kapra. Hindi tumakbo. Ibig sabihin, may silbi. Biglang may humadyabis na hangin mula sa itaas. Isang anyong babae ang lumapag sa lupa, kalahati ang katawan, pakpak ang braso, at ang ngiti pa ng gutom. Sa akin siya, sigaw ng manananggal. Mabilis na gumuhit ang engkanto ng bilog sa lupa gamit ang liwanag. Hindi makalapit ang manananggal. Umalangaw-ngaw ang sigawan ng mga nilalang, at sa gitna nila, nakatayo si Ramon, isang ordinaryong tao sa pagitan ng mga alamat. Makinig ka, Ramon, mariing sabi ng engkanto. Kung mananatili ka rito, hindi ka na basta tagapagbantay. Ikaw ang magiging tagapamagitan ng tao at nilalang. Napalunok si Ramon. Mabigat ang responsibilidad, ngunit ramdam niya, may pumipili sa kanya. Sa pagsikat ng araw, biglang naglaho ang lahat. Naiwan si Ramon sa katahimikan ng umaga, hawak ang isang anting-anting na yari sa kahoy ng balete, patunay na ang nangyari ay hindi pa naginip. At alam niyang simula pa lamang ito. Sumikat ang araw, ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Ramon. Habang nag-iikot siya sa lupang binabantayan, ramdam niya ang init ng anting-anting na yari. Sa kahoy ng balete na nakasabit sa kanyang leeg. Paminsan-minsan, tila may tibok itong parang puso, buhay. Sa gawing silangan ng hasyenda, may nakita siyang bakas ng apoy at itim na balahibo. Kapra, bulong niya. Ngunit may iba pa, mga bakas ng paa na paurong, tila tumatakbo ang may-ari ngunit hindi lumilingon. Nang sumunod siya sa bakas, napadpad siya sa isang lumang balon na natatakpan ng lumot at mga okit na hindi niya mabasa. Biglang bumigat ang hangin. May tinig na umalangaw mula sa ilalim ng lupa. Tagapagbantay. Napaatras si Ramon, ngunit kumislap ang anting-anting at nagbigay liwanag sa paligid. Mula sa balon, unti-unting lumitaw ang isang matandang engkanto, lalaki, balbas sarado, at may mga matang parang bituin. Ang anting-anting na dala mo, wika ng matanda, ay hindi sandata. Ito ay susi. Susi, sa ano po? Nanginginig na tanong ni Ramon. Sa hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang, sagot nito. Matagal na naming hinahanap ang taong may pusong hindi gaaman at hindi duwag.
Ikaw iyon. Bago pa makapagsalita si Ramon, biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa itaas, narinig ang matinis na sigaw ng manananggal. Hindi ito nag-iisa. Tatlo sila, umiikot, naghahanap ng paraan para makalusot sa proteksyon ng lupa. Muling lumitaw ang kapra, bumagsak mula sa puno na parang lindol. May sumisira sa balanse, sigaw nito. May taong nakikialam sa sinaunang sumpa. Lumuhad ang matandang engkanto at inilapat ang kamay sa lupa. Ramon, mariing sabi niya, oras na para piliin mo. Lalakad ka ba palayo at mabubura ang alaala mo? O mananatili ka at magiging ganap na tagapagbantay? Sa sandaling iyon, nakita ni Ramon ang mga larawan sa kanyang isipan, ang lupang nasusunog, mga nilalang na nag-aaway, at mga taong madadami. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Mananatili ako, sagot niya. Hindi para sa takot, kundi para sa balanse. Kumislap ang anting-anting. Umalangaw-ngaw ang lupa. Ang mga manananggal ay napasigaw at umurong sa dilim. Ngunit bago tuluyang mawala ang anino, may isang tinig na nagbanta. Hindi pa tapos ito, Ramon. Tahimik muli ang lugar, ngunit alam niyang nagsimula na ang mas malaking digmaan. Hindi pa tuluyang lumulubog ang araw nang magsimulang mag-iba ang paligid. Ang mga puno ay tila masiksik, ang hangin ay mabigat, at ang lupa ay parang may gumagapang sa ilalim. Ramdam ni Ramon na ang kanyang desisyon ay may kapalit. Ang pagiging ganap na tagapagbantay ay hindi lamang titulo, isa itong sumpa at biyaya. Sa kanyang leeg, uminit ang anting-anting. Muling nagpakita ang engkanto ng hangganan, ang babaeng nagbabala sa kanya noong unang gabi. May unang pagsubok ka, sabi nito. Isang bata ang nawala sa Karatig Baryo. Dinala siya sa loob ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Bata, tao, oo, sagot ng engkanto. At kung hindi siya masagip bago maghating gabi, magiging bahagi na siya ng mundo ng mga nilalang. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ramon ang itak at sumunod sa engkanto. Habang papalalim sila sa gubat, nagsimulang magbago ang daan, umiikot, bumabalik sa pinanggalingan, parang sinusubok ang kanyang isip. Ngunit sa tuwing mawawala ang landas, kumikislap ang anting-anting at muling lumilitaw ang tamang direksyon. Sa isang clearing, nakita nila ang bata, nakaupo sa gitna ng bilog na bato, umiiyak. Sa paligid niya'y may mga aninong naglalaro, tumatawa, at umaawit sa wikang hindi maintindihan. Mga duwende, bulong ni Ramon. Biglang bumagsak ang lupa sa likod nila. Mula sa dilim, lumitaw ang isang manananggal, mas malaki, mas maitim, at mas mabagsik kaysa sa mga nauna. Hindi ka pa dapat nakikialam, tagapagbantay, singgal nito. Ang bata ay alay. Pumakbang si Ramon sa harap ng bata, nanginginig ngunit matatag. Inangat niya ang anting-anting. Kumalat ang liwanag, at napaatras ang mga anino. Sumugod ang manananggal. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Ramon ang lakas ng anting-anting, hindi para manakit, kundi para magtaboy. Isang alon ng liwanag ang tumama sa nilalang, at ito'y napasigaw, napilitang umurong sa himpapawid. Nawala ang mga duwende na parang usok. Mabilis na kinuha ni Ramon ang bata at tumakbo palabas ng gubat. Sa pagsapit ng hating gabi, nakatawid sila sa hangganan. Bumalik sa normal ang paligid. Naihatid ang bata sa kanyang pamilya. Ngunit bago tuluyang mawala, muling nagpakita ang engkanto. Napasa mo ang unang pagsubok, sabi nito. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng susunod ay may iligtas mo. Tumingin si Ramon sa kagubatan. Sa dilim, may mga matang muling nagbukas. Ang digmaan ay papalapit. Matapos mailigtas ang bata, bumalik si Ramon sa kubo na may dalang mabigat na katahimikan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala ang huni ng kuliglig, wala ang kaluskos ng dahon. Parang humihinga ang lupa, nag-aabang. Pagpatak ng gabi, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay hindi kumikislap, bagkus ay nangangitim ang kulay, tila may dumadaloy na anino sa loob nito. May mali, bulong ni Ramon. Sa di kalayuan, may nakita siyang apoy. Hindi apoy ng tao, kulay asul, malamig ang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang makita niya ang isang ritual. May tatlong nilalang na nakapalibot sa isang bato, isang manananggal, isang itim na engkanto, at isang taong may pulang mata, tao, ngunit may bahid ng dilim. Isang alagad, bulong ng kapre na biglang lumitaw sa tabi niya. Tao na piniling kumampi sa kadiliman. Narinig ni Ramon ang usapan. Mahina pa ang tagapagbantay, sabi ng tao. Kapag nasira ang kanyang anting-anting, babagsak ang hangganan. Nanikip ang kamao ni Ramon. Hindi lang pala mga nilalang ang kalaban, may taong traidor. Biglang humuni ang hangin. Lumitaw ang engkanto ng hangganan, sugatan ang braso. Ramon, hingal nito. May masamang puwersang gumigising sa sinaunang nilalang, ang tunay na may-ari ng sumpang ito.
Bago pa siya makapagtanong, sumabog ang liwanag. Napansin ng mga kalaban ang kanilang presensya. Tagapagbantay, sigaw ng manananggal. Sumugod ang mga anino. Muling uminit ang anting-anting, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ni Ramon ang sakit parang may kapalit ang bawat paggamit ng kapangyarihan. Tumayo siya sa gitna, hinarap ang dilim. Hindi kayo makakadaan, mariin niyang sabi. Sa isang iglap bumagsak ang kapre sa harap niya, nagsilbing panangga. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng kagubatan. Napaatras ang mga nilalang, ngunit ang taong may pulang mata ay ngumiti. Maghanda ka, Ramon, wika nito. Sa susunod, hindi ka na nag-iisa. Naglahong parang usok ang mga kalaban. Naiwan si Ramon, hinggilan, hawak ang anting-anting na ngayon ay may bitek. Tumingin siya sa langit. Alam niyang papalapit na ang mas malaking laban at ang kanyang lakas ay may hangganan. Madilim ang umaga. Kahit sumikat ang araw, parang may aninong bumabalot sa buong lupain. Ang mga puno'y nakayuko, ang hangin ay mabigat, at ang mga ibon ay hindi umaawit. Sa dibdib ni Ramon, ang anting-anting na may bitek ay patuloy na umiinit, tila nagbababala. Muling nagpakita ang matandang engkanto mula sa balon, kasama ang engkanto ng hangganan. Kapwa sila seryoso ang mukha. Hindi na may tatago, wika ng matanda. Ang sinaunang nilalang ay nagigising na. Siya ang ugat ng lahat, ang dahilan kung bakit nagtitipon ang manananggal, kapra, at engkanto sa lupang ito. Sino siya? Tanong ni Ramon, pilit pinatatatag ang sarili. Si Dumagil, sagot ng engkanto ng hangganan. Isang nilalang na isinilang bago pa dumating ang tao. Siya ang bantay ng lupang ito noon, ngunit pinili niya ang kapangyarihan kaysa balanse. Ipinakita ng matandang engkanto ang isang pangitain. Nakita ni Ramon ang nakaraan. Isang dambuhalang anyo na yari sa anino at lupa, may mga mata na parang apoy. Sa bawat hakbang nito, lumulubog ang lupa. Mga nilalang ang yumuyuko, hindi sa paggalang, kundi sa takot. Bakit ngayon lang siya nagigising? Tanong ni Ramon. Dahil humihina ang hangganan, sagot ng matanda. At dahil may mga taong handang mag-alay ng dugo para sa kapangyarihan. Biglang yumanig ang lupa. Sa kailaliman ng kagubatan, may malakas na dagindong parang higanteng humihinga matapos ang mahabang tulog. May paraan pa, sabi ng engkanto ng hangganan. Ngunit may kapalit, kailangang ayusin ang anting-anting gamit ang buhay ng tagapagbantay. Nanlamig si Ramon. Ibig sabihin, hindi kamatayan, mabilis na paliwanag ng matanda. Kundi pag-aalay ng alaala. Unti-unti mong makakalimutan ang mundong pinanggalingan mo. Tahimik si Ramon. Naalala niya ang mukha ng batang iniligtas, ang pamilya nito, at ang mga taong maaaring madamay kapag nabigo siya. Gagawin ko, mariin niyang sabi. Kung iyon ang paraan para mapanatili ang balanse. Inilapag niya ang anting-anting sa lupa. Sabay-sabay na nagdasal ang mga engkanto. Pumasok ang liwanag sa bitek, at may mga alaalang biglang umagos mula sa isipan ni Ramon, mga mukha, pangalan, at lugar na unti-unting nabura. Nang matapos ang ritual, buo na ang anting-anting. Ngunit ang mga mata ni Ramon ay puno ng pagkalito. Ano, ang pangalan ko? Mahinang tanong niya. Nagpalitan ng tingin ang mga engkanto. Simula ngayon, sabi ng engkanto ng hangganan, ikaw ay hindi na lang tao. Ikaw ang ganap na tagapagbantay ng Samar. Sa di kalayuan, isang malalim na ungol ang umalangaw-ngaw. Gumising na si Dumagil. At papalapit siya. Nanginginig ang buong kagubatan. Ang lupa'y pumuputok, ang mga puno'y nagkakabasag, at mula sa kailaliman ay umaangat ang isang aninong mas malaki kaysa alinmang kapra. Sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin, parang hinihigop ang lakas ng lahat ng nabubuhay. Si Dumagil ay tuluyan ng nagising. Ang anyo nito'y tila pinaghalong lupa, ugat, at dilim. Ang mga matay nagliliyab na parang sinaunang apoy. Sa kanyang likuran, sumusunod ang mga nilalang na kumampi sa kadiliman, mga manananggal na sugatan ngunit uhaw, mga engkantong itim, at ang taong may pulang mata, nakangiti sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng clearing, nakatayo ang ganap na tagapagbantay. Hindi na niya lubos maalala ang kanyang dating buhay, ngunit malinaw sa kanyang puso ang isang bagay, ang tungkulin. Lumayas ka, Dumagil, mariin niyang sigaw. Hindi na sayo ang lupaing ito. Umalangaw-ngaw ang halakhak ng sinaunang nilalang. Isang taong kinalimutan ng sarili ang haad lang sa akin. Ungol nito, ako ang unang bantay. Ikaw ay kapalit lamang. Sumugod si Dumagil. Sa isang galaw ng kamay nito, mamalot ang anino sa paligid. Bumagsak ang mga puno at muntik ng matabyunan ang tagapagbantay. Sa hudyat ng engkanto ng hangganan, nagsipaglabasan ang mga nilalang na naniniwala sa balanse, mga puting engkanto, ilang kapra, at mga duwending may dalang liwanag. Isang digmaan ang sumiklab, liwanag laban sa dilim. Hinarap ng tagapagbantay ang taong may pulang mata.
Bakit mo ito ginawa? Tanong niya. Dahil sawa na akong maging mahina, sagot ng lalaki. Sa ilalim ni Dumagil, magiging Diyos ako. Nagtagpo ang kanilang mga lakas. Kumislap ang anting-anting, ngunit ramdam ng tagapagbantay ang paghina ng kanyang katawan. Ang bawat paggamit ng kapangyarihan ay kumakain sa kanyang natitirang alaala. Sa isang sandali ng katahimikan, may biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ng isang bata, umiiyak, at isang pangalan. Ramon. Ramon, bulong niya sa sarili. Sa pag-alalang iyon, muling lumakas ang liwanag. Tinaboy niya ang taong may pulang mata, na napasigaw at naglaho sa dilim. Ngunit si Dumagil ay naroon pa rin, at mas galit. Hindi pa ito ang wakas. Sigaw ng sinaunang nilalang. Sa susunod na yugto, ang lupa mismo ang aking sandata. Bumukas ang lupa. Unti-unting nilamon ng dilim ang clearing. Naiwang nakatayo ang tagapagbantay sa gilid ng bangin, alam niyang ang huling laban ay papalapit na, at maaaring hindi na siya makabalik bilang tao. Bamuka ang lupa na parang bibig ng halimaw. Mula sa kailaliman, umakyat ang mga ugat na parang ahas at binalot ang buong clearing. Ang langit ay nagdilim, at ang buwan ay namula, hudyat na ang huling hangganan ay nabuksan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang tagapagbantay. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati, ngunit ramdam niya, ito na ang huling lakas na maibibigay nito. Ramon, muli niyang narinig ang pangalan, hindi na bilang alaala, kundi bilang paalala kung sino siya noon. Mula sa kailaliman, muling umangat si Dumagil, ngayon ay mas buo at mas nakakatakot. Ang katawan nito ay hinubog ng lupa at dugo ng mga alagad na nag-alay ng sarili. Sa bawat hakbang, nabibitak ang mundo. Piliin mo, ugong ni Dumagil. Isuko mo ang anting-anting, at ibabalik ko ang iyong alaala. Mabubuhay kang muli bilang tao. Nanikip ang dibdib ng tagapagbantay. Sa isang iglap, nizulayan niya ang buhay na maaaring bumalik, isang tahimik na umaga, isang normal na mundo, walang halimaw. Ngunit sa likuran niya, naroon ang mga nilalang at ang mga taong walang kamalay-malay sa panganib. Hindi, mariin niyang sagot. Ang alaala ko ay kapalit ng kapayapaan. Inangat niya ang anting-anting at itinusok sa lupa. Isang matinding liwanag ang sumabog. Ang mga engkanto ng liwanag ay sabay-sabay na nagdasal, ang mga kapra ay umungal, at ang mga duwende ay naghulog ng liwanag sa hangin. Kung ako ang huling bantay, sigaw ng tagapagbantay, tatanggapin ko. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Dumagil habang unti-unting nahihila pabalik sa kailaliman. Ngunit bago tuluyang maglaho, ngumisi ito. Kahit magtagumpay ka, may kapalit. Biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang dilim. Bumalik ang normal na anyo ng lupa. Sa gitna ng clearing, bumagsak ang tagapagbantay, walang malay. Lumapit ang engkanto ng hangganan at marahang hinawakan ang kanyang noo. Natapos na ang laban, bulong nito. Ngunit ang wakas, hindi pa. Dahan-dahang damilat ang mga mata ng lalaki. Malinaw ang tingin, ngunit walang bakas ng alaala. Nasaan ako? Tanong niya. Nagpalitan ng tingin ang mga nilalang. Ang mundo ay ligtas, ngunit ang tagapagbantay ay tuluyan ng naglaho bilang tao. Tahimik ang lupain ng Samar. Muling umawit ang mga ibon, gumalaw ang hangin ng magaan, at ang kagubatan ay tila humihinga ng maluwag. Wala na ang bakas ng digmaan, ngunit ang kapalit ay naroon, tahimik at masakit. Sa ilalim ng matandang balete, nakaupo ang lalaki. Wala na siyang pangalan, wala nang alaala ng nakaraan. Alam lamang niya ang isang bagay, kailangan niyang magbantay. Araw-araw, iniikot niya ang lupa. Kapag may ligaw na nilalang, kusa itong umiiwas sa kanyang presensya. Kapag may taong naliligaw sa gubat, palihim niyang itinuturo ang tamang daan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit natural na natural sa kanya. Minsan, may isang batang lalaki ang napadpad sa lugar. Natatakot, umiiyak, lumapit ang tagapagbantay at marahang inabot ang bata. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may biglang kumislot sa kanyang dibdib, isang kirot, isang init. Kuya, Ramon. Mahinang sabi ng bata, nanginginig ang kamay ng tagapagbantay. Ang pangalang iyon ay parang susi. Sa isang iglap bumuhos ang liwanag, mga alaala ng isang kubo, isang anting-anting, isang desisyon. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis din itong naglaho. Ngumiti siya sa bata at itinuro ang daan palabas ng gubat. Umuwi ka na, wika niya, bagamat hindi niya alam kung bakit nanginginig ang tinig niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng engkanto ng hangganan. Hindi na niya maaalala ang lahat, bulong nito sa matandang engkanto. Ngunit ang kabutihan niya, iyon ang nanatili. Sa pagsapit ng dapit hapon, kumislap ang anting-anting sa dibdib ng tagapagbantay, mahina, ngunit buhay. Sa lupaing iyon ng Samar, may isang alamat na isinilang. Isang lalaking walang alaala, ngunit walang kapagurang nagbabantay.
upang ang mundo ng tao at nilalang ay manatiling magkaayon. Sa lupain ng Samar, muling namuhay ang katahimikan. Ang kagubatan ay naging tahanan ng balanse, hindi lubos na sa tao, hindi rin lubos sa nilalang. Sa ilalim ng matandang balete, may isang lalaking patuloy na nagbabantay, walang pangalan at walang alaala, ngunit may pusong hindi kailanman napagod magmahal at mag-ingat. Hindi na muling nagising ang sinaunang dilim. Ang mga manananggal ay umurong sa anino, ang mga kapra ay nagbalik sa kanilang mga puno, at ang mga engkanto ay muling nagbantay sa hangganan, tahimik, lihim, at tapat. At sa bawat gabing payapa, kapag humihip ang malamig na hangin, may bumubulong sa kagubatan ng Samar.